piso. Ito ang pabuyang inalok mismo ni Pangulong Noynoy Aquino sa sinumang makapagtuturo sa pinagtataguan ni Janet Lim Napoles ang itinuturong di umano'y utak ng 10 billion peso pork barrel scam. Babala pa ng Pangulong mananagot sa batas ang nagkakanlong kay Napoles at sa kapatid niyang si Reynald Lim. Dismayado naman ang kampo ni Napoles sa alok na pabuya. Nagpahiwatig na raw ng handang sumuko sa simbahang katoliko si Napoles. Pero si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle mailap sa pagsagot sa issue. May report si Tina Panganiban Perez. 10 million ang reward for information leading to the arrest of Mr. Napoles. Klaro, 10 million pesos. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino na ang nag-anunsyo ng 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni Janet Lim Napoles, ang itinuturong nasa likod ng pork barrel scam. Paglilinaw ng Pangulo, labag sa batas ang pagkakanlong sa magkapatid na Napoles at Reynald Lim na patuloy na pinaghahanap ng NBI. Harboring of a fugitive, kaso yun. Obstruction of justice, kaso rin yun. So yung babala, palagay ko naman kung may gustong pag-iisip, makumukup sa kanya, dapat maalala to. Pero wala mang pabuya, ang ilang Pilipino handa raw isuplong si Napoles. Kung makita siya, edi dapat isuplong siya. Kahit walang reward? O kahit walang reward. Dapat po siya mapanagot sa mga kasalanan niya kung mapatunayan po. Kasunod ng anunsyo ng Pangulo, inilabas ng Department of Justice ang poster na ito para ikalat ang balita sa publiko. Tuloy na tuloy raw ang paghahain ng kasong plunder kay Napoles, maging sa ilang mambabatas na sangkot sa pork barrel scam. Meron na kami na more or less na confirm na namin na sapol, kung baga, if we can use that word, no. And yun na nga lang, ino-organize yung mga documentary support bago i-file. Ang tanong naman ngayon, pwede kayang gawing state witness si Napoles para maituro ang mga politikong nakipagkuntsabahan di umano sa scam? Pagiging state witness, pag-aaralan niya, pero importante muna may warrant of arrest, kailangan ma-serve na executive to warrant of arrest. Hindi pa talaga namin yan pinag-uusapan. I think ipapaubayan na lang namin yan sa Office of the Ombudsman. Sa gitna na malawakang manhunt kay Napoles at kabi-kabilang banta umano sa buhay niya, ang ilang pari, inalukan siya ng proteksyon. Sakali raw na sa kanila sumuko si Napoles sa simbahan at hindi sa kulungan ang bagsak nito. Pag siya po ay sumurrender, siya po ay titiyakin namin na hindi masasaktan, pero hindi po namin siya itatago. Pero paglilinaw ni Father Robert, ang proteksyong ito na ibibigay nila kay Napoles ay di nangangahulugang matatakasan niya ang batas. She may be guilty, but at the same time she has information that will really help us get to the bottom, no? Yung makita natin kung ano yung extent nitong corruption na nangyayari po sa Senado at Kongreso. Ayon naman sa abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Kapunan, nagpadala umano ang kanyang kliyente ng surrender feelers kay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. We wanted sana si Cardinal Tagle to accept Mrs. Napoles and to be the one to cause her surrender to the appropriate authorities. Pero hindi po nag-aksyon si Cardinal Tagle. No? Pero itinanggi ng opisina ng kardinal ang bali-balitang nagpaparamdam na susuko sa simbahan si Napoles. Naging mailap din si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa issue. Cardinal, bukas ba ang simbahan po kung halimbawa si Napoles ay gusto niya magpaalaga sa simbahan? Salamat po sa inyo. Ano yun? Pero sa harap ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, ito ang kanyang mensahe. Hindi lang taong bayan ang kalaban, ang Diyos na ang makakalaban. At sa ilang bahagi ng kanyang talumpati, hindi naiwasan ng kardinal na ilabas ang pagkadismaya niya sa maanumalyang paggamit ng pork barrel. Sabi niya, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is due to God. Pagbayad. Pero sana gamitin yung tax, ayos. Tina Panganiban Perez, GMA News.